Hello, good afternoon po sa everyone. Thank you to all my dear. Welcome back po sa aking channel na Breaking Balita Pilipinas po. Jimmy Vlog at TV po. Don't forget to like, to share po. Kung magustuhan niyo akong vlog na ito, don't forget to share and like po. To subscribe din po dahil para po yung mga may iba dyang hindi pa nakita. Siyempre pag nakalabas na to, matabo na naman ang bago. At least makita naman yung mga iba sa mga balita regalo ito sa mga balitang problema ng garapan na korupsyon sa Pilipinas. Marami tayong pira, kaso nga garapan paano kinukuha ang pira ng tao ng kaba ng pira ng tao ng Pilipinas dahil ang laki ng budget. Kung hindi nyo alam magkano ang budget per day, 1 billion per day po ang budget ng flood control po sa Pilipinas. Nationwide po yan. Ngayon, bahala na ang mga kongresista magawa ng project, mag-insert kung saan nilagay ang project. Kaya nga, kawawa ang mga taong bayan naghirap dahil ang taong bayan naghirap, lalong naghirap dahil ilubog sa kahirapan. Ngayon dito tayo sa pag-imbestiga sa Diskaya kung big contractor, top contractor di Philippines. Siyempre naman, contractor ka. Siyempre pag contractor ka, big may capital ka, kikita ka naman, negosyo. Pag maganda negosyo, malaking kita, lumalago ang negosyo mo. Kaya nga, negosyante ka, may construction company, nalago ang company mo dahil maganda ang kita, matagal ng ilang taon yan, malago yan dahil maganda ang kita sa mga project. Kasi pag mayroon ka mga bidding tuloy ang bidding mo, lumalago yung project. So, ganyan ang buhay ng mga kontraktor. Kasi may kapital, lalong lalago ay ang negosyo. Kaso nga, dito naman tayo sa mga insertion project. Sa mga project na tinatawag insertion, kung natandaan nyo siya nakadiscover sa insertion, no other than Congressman Davao, the district, Congressman Ungab po, na siya nakadiscover kung paano nagawa ang mga what we call by-candidate po sa insertion dahil nga pinasukan ng bilyon ng pesos. Kaya yan ang ginagamit nila kung saan na gagamitin. Yan po ang problema. So, regarding sa ghost project po, malapit talaga ang Pilipinas sa buwatan na ang mga sindikato regarding engineer district, contractor at saka siyempre congressman po. Magkasamang tatlo po. Yan po palagi ang magkasamang sindikato ng mga project. So pakinggan natin si Senator Lacson po regarding po sa iyang balita tungkol po sa what we call problema ng what we call project ng corruption ng Pilipinas po. We have to listen. Senator Lacson po. Ito, balita, Pilipinas. Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan to a contractor in the flood control projects in Bulacan. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ghost project sa Bulacan. Yan po, siguro ni Bonoan, boses po yan eh, Senator Lacson po. At the start of his privileged speech, Lacson also categorically identified DPWH Undersecretary Catalina Cabral as the official who texted a staff member of then newly elected Senator Vicente Soto III to solicit insertions in the 2026 budget. He even showed proof of the text message. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Say goodbye to switching prescriptions. This smart Zoom reading glass may adjusts pa. automatically to your vision from flat. Okay. Was actually lying through her teeth. Ayan po ang resibo para maisama ko po sa net, sir. Her words, not mine. Lacson also talked about the so-called BGC Boys, or Bulacan group of contractors who supposedly used aliases and a fake driver's license to play in casinos. Former District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza, Engineer 2 RJ Domasi, and Edric San Diego. Malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito.
950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 casino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Sinuwento nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? Lacson said that from August 31, 2023 up to April 4, 2024, the BGC boys made a windfall in a casino. Lacson suspects money laundering. Lacson also traced how they allegedly faked documents to facilitate access to flood control funds, citing examples of projects in Bulacan, where projects were declared to be completed in a span of 2 days. In Kalumpit, Bulacan, Lacson showed 2 projects with identical paperwork. Pareho pa ding may revised contracts na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. Fully paid ang parehong proyekto na sa parehong araw din noong April 22, 2025. He also showed proof that Wawa Builders knew it was going to get a contract before it actually got the project. Ang dalawang kontrata na ito ay na-award sa Wawa Builders noong February 1, 2023. Pero take note, Mr. President, mayroon kaming kopya ng dalawang sulat na may petsang January 30, 2023 or 2 days before na pirmado ni Wawa Builders Manager Mark Alan Arevalo na nagsasaad na sila ang winning bidder para sa dalawang projects. Advance mag-isip si Wawa, Mr. President. Lacson vowed to submit his research to investigators as he laid down possible cases that may be filed, which include malversation through falsification of public documents, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder, anti-money laundering, among others. RG Cruz, ABS-CBN News. The Philippine Public Works Chief suspends all flood control projects. Yan po talaga ang grabing garapan na nakawan po sa ating pira ng kaban ng mga Pilipino po. So, anupit po talaga ang nangyari sa atin ng what we call projects na flood control po. Grabe po ang nakawan sa pira dyan sa flood control project na corruption. Super. Naku po. Okay. So again, thank you sa lahat. Mga supporters ko po, kami mga followers, mga followers ko po, thank you sa inyo lahat. Mag-ingat. God bless everyone po. Take care everyone po. Bye-bye. And siyempre, don't forget to like, to share, and to subscribe po. At least yung hindi pa nakita sa mga video ay makakita sila sa mga problema regarding po sa problema ng garapan na balita, breaking balita, Pilipinas po. Bye-bye po, Pilipinas. Thank you everyone. Bye-bye.